Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oh yeah! Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topas! Oh yeah! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topas! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topas! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Siyempre, sa ngalan pa rin po ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, Happy yeah. Friday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Habang hinihintay natin ang ating partner, alam nyo naman ho, ay napaka-raming masasaya ngayon. Dahil alam nyo naman, weekend, guys. Yan. Pag weekend, maraming preparasyon na ginagawa ng ating mga kababayan. Not only that, ayan, meron tayo, nakakatuwa naman to, merong lechon party. Lechon party, nako ha, sister, lechon party yan, nako, masarap pero nakakatakot. Ayan, alam niyo naman ho, pag mga ganyang mga lechon, masaya din dahil maraming nakadapa, yan, maraming nakadapa na nagbibigay ng saya, sabi ko ng iba dyan. At lalo na pag ganitong weekend, syempre, I'd like to acknowledge nga ho pala, pasasalamat pinapaabot natin ang Rosario Medical Center na kahit papano hindi daw nang gigipit pagdating daw sa hospitalization. Nakakatuwa naman. Alam nyo, itong Rosario Medical Center po ay private hospital kung saan sila po ay may mga makatao at pusong damdamin na kung saan kapag meron pong pasyente na hindi po makalabas dahil dun sa bayarin, sila naman po ay pumapayag. Yan, di ba, pumapayag. Minsan nga daw po, hindi na binabalikan yung utang, promissory note na lang. Medyo mahirap yun, di ba guys? Pero kung darating sa punto doon, wala kayong maririnig doon sa sa management, sa may-ari ng Rosario Medical Center. Nakakatuwa lang kasi wag sana tayong umabot na tayo ma-ospital. Alam niyo naman, napakahirap ma-ospital. Kahit sabihin na nating libre yan, di ba? Siyempre, takot kami ni Winner dyan pagdating sa hospitalization. Alam nyo, marami tayong mga blessing na ang magkaroon ng magandang kalusugan is a big, big gift from God, no? Malaking bagay na po yan. At syempre, lahat naman po tayo, yan, sa industriya po, ay natutuwa dahil patuloy na nagsisikap. Naku, may fun run tayo, guys, ha? Huwag nyo kakalimutan. Magpalista na po kayo sa fun run ng DWIZ, no? Napakaganda po niyan. At yung inyong maging kaganapan, by August pa naman po, pero mas maganda, ngayon pa lang po ay magparehistro na kayo. Ayan, magparehistro na kayo sa fun run po ng DWIZ. Yan po ay para na rin sa, sa napakagandang aktibidades na kung saan pagpapalain ng maganda ang sinumang mananalo. Okay, pansamantala mga kaibigan, sa oras po ng 11:07 na umaga, ay ipinanawagan ng Sugar Regulatory Administration mga lokal na pamahalaan na nakararanas ng infected area ng red strip soft-scale insect na magdeklara na ng state of emergency. Kasunod ito ng patuloy na pagdami ng mga taniman ng tubo na apektado ng red strip soft-scale insect infestation ng Negros Island. Magugunitang aprobado na ng Department of Agriculture ang paglalaan ng 10 milyong pisong pondo para sa pagbili ng mga pesticide. Ayon pa rin kay SRA Pablo Luis Arzona o Arcona, mula sa 27 hektarya umakyat na sa halos 1,500 hektarya ang sugarcane farms na apektado ng RSSI sa Negros Occidental. Dagdag pa ng opisyal na ngayon ay halos 100 hektarya pa lamang ang nare-recover sa naturang
pamemeste. Alam nyo mga kaibigan, talagang kahit na anong pagsisikap natin, no? Lalo na sa mga farm, talagang napakahirap kalabanin ng mga insekto, no? May magandang insekto na noon natutunan ko yan na hanggat binabite nila yung mga halaman ay tumataba, may ganun. Sana puro ganun na lang, ano. But anyway, ayan naman po ay ating hindi tayo eksperto dyan, pero ating ay ibinabalita para dun sa kaalaman. Alam nyo, I'm a family of farmer. Yan. Very proud farmer. Kaya yung mga De Guzman and Valimento family dyan sa Bulacan ay pinasasalamatan ko sa patuloy na paglalaan ng hustisya sa mga gulay, di ba? Gulay at prutas. Yan. Nakakatuwa lang. Alam nyo guys, no, pag naging bahagi kayo ng farm, napakasarap na feeling, no? Makikita nyo yung mga tinanim na mga kaanak mo ay naroon na sa palengke, di ba? Ano yan parang ginagawang sabi nga ho ng iba dyan yung maramihan, di ba? Napakamura. Bino kung bumibili ako sa palengke, halos kakapiraso, mabayad ka ng 50 hanggang 100 piso, di ba? Pero dun sa mga nanggagaling sa kanila, pag hindi naubos within the day, guys, naku, kung meron lang masipag sa inyo dyan, punta kayo dun sa palengke ng Josefa Market. Yan. Dyan ho sa may, Balintawak area, LRT station, dyan ho sa Josefa Market. Marami yung iniiwanan na ng mga gulay, no? At prutas, yung iba dyan, pinupulot na lang talaga nila. At nakakatuwa rin, di ba? Napapakinabangan. Hindi po yun mga bulok na gulay, Hindi rin po yung bulok na prutas na pwede yung, alam nyo, dati kasi volunteer tayo ng isang institusyon dyan sa Pritil. Parang siya bahay ampunan ng mga unwed mothers, unwed children, yung mga matatanda, yung mga elders na wala hong nagpapakain. Ako sumasabak ako doon nung nag-aaral po sa FEU, no? Sumasabak ako doon at yung mga friendship ko po, talaga namang sasamahan ako para ho maging bahagi ng activity niyan sa Pritil. Ano po yan kay Sister, medyo nakalimutan ko lang, pero banda lang ho dyan, may makikita ho kayong kumbento dyan, kung saan sila po nakakakita po sila ng mga baby, iniiwan doon sa pintuan nila, no? Yung time na yon, naka-recover po ako ng mga about 20 baby a day, Yan. Hindi ko lang alam kung kasama si Daryl doon. Ayan. Sabi nga ho nila, ayan nga po ay isang pagpapala na rin na makatagpo kayo ng mga baby na ganyan. Na, ewan ko lang, bakit may mga inang nagkakaroon sila ng talagang magandang plano na hindi tama. Para sa kanila maganda kasi ang tingin daw nila yung baby daw is unwanted. Yan. Maaring gawa yan ng masasamang tao. Pwede rin ganon, di ba? They might be a rape victim. Yan, pwede rin ho ganon. Maria Teresa, ayun pala. Yung o kaya naman, maaring sikreto sila, di ba, na may relasyon kung kaninong tao. O kaya naman, minsan, yung boyfriend nila ay hindi po nakatiis, may mga ganun ho. At yun naman po ay hindi katanggap-tanggap. Medyo ingat-ingatan po natin ang ating mga anak na dalaga. Lalong-lalo na, wag ho nating pabayaan silang nag-iisa, di ba? Alam nyo naman ho, sa panahon ho kayo, hindi na ho natin alam kung ano yung ligtas na lugar. Di na ho natin alam, di ba? Bagamat ang gobyerno po ay nagsisikap po na maging safe ang lahat ng lugar. Alam naman po natin kahit yung mga men in uniform natin, ay talagang sila po ay nagpapakita ho ng kabutihan. Nakikita niyo kung gaano nila bantayan yung mga designated places nila. Gusto ko lang pong pasalamatan ang mga MMDA. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Commonwealth Avenue. Yan. Attention, MMDA dyan sa Commonwealth Avenue. Yan. Talagang likas na ginagawa nila yung trabaho nila, no? At hindi lang po yan, alam nyo, pag malabo ang mata mo, hihingi ka talaga ng tulong sa mga ganyan, di ba? Ano ba pwedeng sakyan papunta sa ganitong lugar? Yan, marami hong nagtatanong at nagiging effective po. No? Sabi ko, lumapit kayo sa mga taga-MMDA. Sila po ay kahit papano, alam nila kung saan yung bawal at hindi bawal na lugar na pwede kayong sumakay o pwede kayong
maghintay-hintay, yan po ang magandang lugar. Kaya po nakakatuwa din dahil sabi nga po ng iba dyan, salamat po sa advice, Miss Juvie. Sabing ganun sa akin. Sabi ko, bakit po? Kasi tuwing maghihintay ako doon, nagkikita-kita kami. Kaya natutuwa na lang ako, nagpapasalamat sila. Kasi po, dahil po sa advice ninyo, automatic pag nakita ng MMD kung saan kami, sinasamahan kami. At itinatawag kami ng sasakyan. Yun. That's good enough na meron tayong partisipasyon, di ba? Maraming salamat po yung marunong magpasalamat. Okay. Yes, of course. At sabi nga po dito, samantala, no, nanawagan si House Secretary General Reginald Velasco sa Presidential Communications Office o PCO na paigtingin ang paghahanda laban sa fake news na maaaring kumalat online ilang araw bago at pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, attention guys kung kayo po ay may intensyon na alamin ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, sa TV lang po kayo manood at sa radyo na legit, hindi po sa mga online. Kasi pag sa online po, baka mabago po yung istorya. Much better, kahit po dito sa DWIZ, tumutok po kayo dahil dito po, lahat po ng chance ay makikita po ninyo na talagang live na live ang ibibigay sa inyo. Yan po. Kasi marami yung nagtatanong, pero nagtatanong kayo from the other station. No, hindi po kasi pwede yun. Hindi namin ma-justify kung tama yung pinakinggan nyo o pinanood ninyo. Dahil yung iba dyan galing sa TikTok, galing sa kung ano-anong platform. Di natin sinasabing may mali but para hindi ho kayo mag-alala o maibsan yung inyong kaalaman, magkamali, di ba? Doon na lang ho kayo tumutok sa station na sa tingin po ninyo ay mapagkakatiwalaan. Syempre dito sa DWIC, tamang balita, yan, nandito lang yan. Okay, at kabilang sa mga dumalo, ang mga opisyal mula sa Office of the President, Senate of the House of Representatives kung saan ay tinatalakay ang SONA calendar at mga invitation program, guest list ng plenary, room assignments, kabilang ang Secretary and Protocols assignment. At samantala, binigyan din naman ni PCO Secretary J. Ruiz ang kahalagahan sa pagkakaroon ng consistent messaging na madaling maintindihan ng publiko. Malaga rin anya na mabantayan ng maigi ang online disinformation upang matiyak na tama ang mga lumalabas na mga datos online. O, diba? Yan ho, magandang paalala po. Alam nyo naman, tayo po naman naghahangad ng pagkakaisa, walang away, di ba? Walang pagtatalo na nahahantong sa hindi maganda. Dapat maging masaya tayo. Yan. Pasayahin nyo na lang yung sarili ninyo, guys. At kung ano man yung marinig nyo na hindi nyo gusto, ano ba yung tama? Yan. Maging bahagi kayo ng solusyon, hindi ng problema. Kasi alam nyo ho, ang solusyon ay hindi ho lahat manggagaling sa gobyerno. Dapat tayo hong community, tayo pong mga Pinoy ay merong pagkakataon na maging bilang, makabilang tayo sa tamang solusyon ng pamahalaan. Malaking bagay po yun kasi kung ano man ho, lagi niyong tatandaan ang kasiraan po ng isa ay magiging kasiraan ng lahat. Kaya pag napintasan po ang mga Filipino, ay lagot po tayo. At pag napintasan po ang ating bansa, lagot pa rin tayo kasi hindi po pwede na isi-single out natin ang mga problema dito tapos ilalatag natin sa ibang bansa. Alam niyo ba, sa ibang bansa po, iniingatan nila ang pagbabalita ng negative news. Iniingatan nila yan. Hanggat maaari ayaw nilang ilabas yung mga gandang balita. Kasi hindi po nakakaganda sa kanilang bansa, di ba? At lalo na kung kayo po ay matatag na sasabihin huwag kayo pumunta doon kasi maraming killer doon, maraming salbahe doon, maraming fake news, mga ganun. Huwag po. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nangungulelat. Kasi po marami po ang nagse-sensationalize ng mga balitang alam naman nating makakasira sa ating bansa. Take note on that kasi guys, alam nyo po, para po makatulong tayo, bakit hindi natin hanapin yung magagandang bagay na meron tayo sa Pilipinas? Sa totoo lang, napakarami yung magaganda rito. Nung high school po ako, ang hilig kong maghanap ng mga lugar na kung saan
kung saan meron tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi po nakakahiya yung mga ganon. At kung meron po tayong pagkakataon na tayo po magbigay sa kanila ng mga highlights. Ako nga ho, yung pamangkin ko, take note, si Marlon. Hi! Yan, yung mahal kong pamangkin. Alam niyo ba, meron akong mga friends na Japanese. Ngayon, gusto nilang makakita ng maliit na parang palaisdaan, imbes na dalhin sa mga dagat o sa mga kung saan-saan yung fishing ground. Ang ginawa ng pamangkin ko, naglagay siya sa bukid nila ng parang maliit na na palaisdaan. At doon mismo, guys, pwede nyo gawin to. At doon mismo sa kanyang bukid ay nagtayo siya doon. Yung mga hapon, doon na namin dinadala yung mga kaibigan namin. At of course, yung iba dyan, kamag-anak ni Kavik, dinadala na rin namin doon. Doon sila nagfi-fishing. O, di ba? Di ba? Maganda, di ba? Yeah. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Hindi mo na kailangan mag-effort ng pagkalayo-layo para bitbitin ang iyong mga bisita. At hindi mo na rin kailangan na humanap ng isdang pwedeng kainin. Kaya, Marlon, mabuhay ka, Marlon Valimento. Yan kasing pamangkin ko ay napakasikap niyan. Lahat ng bagay na pwedeng makabawas sa problema ng farm nila, ay siya na po ang gumagawa ng solusyon. Pinakamaliwanag yung bahay nila dyan sa farm. Kasi, bakit? Gumagamit po siya ng solar panel. Yan. Yung kanyang mga ilaw ay mula sa solar panel na kung saan, bonggang-bongga ang ilaw. Yan ang pinakagusto ko, yung masyadong maraming ilaw, maliwanag na maliwanag. Yan. Another example lang po yan na pwede po ninyong malay nyo, di ba? You might as well do it, no? Kasi marami tayong mga kababayan ang hindi sila pabor dun sa mga may mga kababayan tayong mga mahilig mambuli, di ba? Ayoko mahilig mambuli. Kaso naman, kung titingnan mo yung pagkatao niya, wala naman siyang accomplishment, di ba? Medyo peace lang. Nakakahiya na ikaw nambubuli ka, ay wala ka namang nagawa pa, di ba? Wala kang accomplishment. Always remember that kasi hindi lahat ng pambubuli ay nakakabuti, di ba? Okay, sabi naman dito, bago tayo mag-break, ay 2 kaso ng Mpox ang naitala sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Ito'y ayon sa City Health Office sa San Jose del Monte, Bulacan, kasabay ng pagkumpirmang parehong pasyente ay mayroong mild symptoms gaya ng skin rashes. Yan. Samantala, naitala rin sa Ormoc City ang kauna-unahang kaso ng Mpox sa lungsod. Kinumpirma ito ng Research Institute for Tropical Medicine habang asymptomatic naman nila ang mga close contact ng pasyente. At habang patuloy naman ang mahigpit na monitoring at obserbasyon sa mga posibleng cases, bunsod nito tiniyak naman ng mga local health offices na kontrolado ang sitwasyon at aktibong isinasagawa ang contact tracing para maiwasan na paglaganap ng naturang impeksyon. O, di ba? Napaka-update ng DWIZ. O, di ba? Alam nyo, minsan tayo po, maghanap tayo ng mga balitang pwede nating maging bahagi ng buhay natin dahil hindi na ho tayo yung tanong ng tanong, di ba? Huwag tayo magtatanong sa kapitbahay kung anong gamot sa ganito, ganun. Kasi alam nyo ho, minsan, yung gamot ni kapitbahay ay hindi po akma sa'yo. Baka lalo kang maggrabe dun sa ininom mong gamot dahil sa kay kapitbahay. Iwasan po natin yan. Siguro mas maganda, doon tayo magtanong sa pharmacy, yan, pwede yan. Sa doktor, yan, lalong-lalo na. Kasi ang mga doktor, nag-aral po yan, di ba? At of course, dun tayo sa mga kilala nating doktor din. Pwede din po yun. At of course, yung mga natural doctor, yan, pwede rin po yan. Kasi alam nyo ho, minsan kasi kaya tayo nagkakaroon ng mas malaking problema. Hindi po tayo teki lahat. Hindi po lahat okay . Marami ho tayong hindi alam. Kahit nga ho yung mga elder na, hindi ho lahat marunong, di ba? May mga pagkakataon ho kasi na sa dami ng experience natin, hindi ho lahat nakakakuha ng mga updated information na maaaring
etong herbal na to, itong halaman na to ay makakagamot sa ganun. Hindi po lahat ganun, no? Kaya po sana magtiwala kayo sa sarili ninyo, magtiwala kayo kay nanay, kay tatay, dahil sila po ang higit nakakaalam kung ano ang mas mabuti. Tandaan po natin yan. At hindi lang po yan mga kaibigan, alam niyo po ba na yung mga magulang natin ay marami na hong mga pinagdaanan yan. Marami na hong experience yan at never na mag-iisip kayo ng masama sa magulang ninyo. Sabi nga po ng aking mga advisor, may advisor na ako. Yan. Sabi po nila, walang magulang ang naghahangad ng ikasasama ng kanilang mga anak. Oh, yeah. Take note on that. At yung mga nanay na merong baby, wag na wag ninyong patutuluging nag-iisa ang inyong anak, di ba? Kamakailan ay merong namatay na baby dahil po iniwanan na nag-iisa sa higaan nila at yung magulang ay nakabukod, di ba? Ang masama yun, yung nanay at tatay ay nagising umaga na at nakita nilang patay ang baby nila dahil ito po'y na-suffocate sa kumot na pagkalaki-laki na hindi na siya makalabas. Yun po ang mga problemang hindi natin inaasahan pero dahil po sa paghahanap natin ng mga research, ito po ang maganda. At nalalaman ho natin para tayo po ay higit na mag-ingat. Okay? So mga kaibigan, maraming salamat po at time check muna tayo mga kaibigan sa ngalan pa rin ng gwapong-gwapo. Ayan, si Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Show Topacio, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ito po si Miss Juvie de Guzman. Pasensya na kayo, hindi ko ma-adjust yung mic ko. Nako, ano ba yan? Ay, sorry naman. Anyway guys, tayo naman po ay nagpapasalamat sa ating mga friendship na patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Yes Yes Show Topacio. At alam nyo po, thankful tayo dahil meron tayong mga ilang friendship na nais batiin. Siyempre, sa ngalan din ni Atty. Ferdy Topacio, lahat po ng mga patuloy na nandiyan dyan, sa ngalan ni Atty. Topacio, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kasama po kayong lahat sa aking dalangin na sana po ingatan kayo ng mahal na Panginoon. Yan. At hindi lang po yan. Hello din kay Nanay Takang. Nanay, salamat po. And thank you nga pala sa imbitasyon Rosario Medical Center. Salamat po. At hello din kay Josephine Salvador. Ayan, Milagros and of course, Cecil Salvador. Yan yung mga ilang mga friendship natin kahit saan tayo magpunta, no? Noon, hindi pa tayo busy masyado. At syempre, hello din sa ating mga pinagpipitagan ng mga nandiyan dyan, yung mga Garchi Torena family. Oy, salamat po sa inyo. At ilan sa mga kaibigan din natin, ang talagang nagko-komento. Alam niyo yung komento niyo pag hindi ko maintindihan dahil alam niyo naman si attorney pang-legal talaga, hayaan na lang po natin si attorney ang magbigay sa atin ng update ukol dyan, no? Marami tayong mga comment tungkol dun sa nangyayari. But anyway, guys, pagbati pa rin, nasa tayo, Jim Paredes program ngayon. Ito na yung ating mga pagbati mula sa ating mga friendship na patuloy na nanonood at nakikinig. Salamat po sa inyo. Yan. Alam nyo, minsan, sa panahon kasi ngayon, kahit nung araw, ang talagang pinapakinggan natin lagi yung pamunuan. Kung ano po, ako po talagang doon ako lagi, kung sino yung nanalo, doon lang tayo, di ba? Kung sino po yung inilagak ng taong bayan, doon po tayo at yun po ang dapat nating suportahan. Ganun po yung mga paalala sa akin noon ng aking mahal na ina. At hindi lang po yan, hello din sa mga friendship na lagi pong, Jose Ang, hi! Of course, Attorney Jess Paredes. Hindi ko lang alam kung related si Attorney Jess Paredes dito sa aming ginagawang Jim Paredes, di ba? Yung pagbati daw. Pagbati. Sabi nga ni Attorney Topacio, lagi talagang bumabati yan pagdating sa ganitong segment namin. At samantala mga kaibigan, gusto ko lang ipaalala sa inyo, latest mula sa Filipino Mirror, walang epekto sa remittances ng overseas Filipino workers ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Alam naman ho natin, nangyayari na bagamat ang Iran tila sumusuko na ang ilan sa kanila at nagmamakaawa na sana itigil na ng Iran ang
pagtira no sa kanilang bansa at wala na halos no ayon dun sa humingi ng tulong kalahati na po ng Israel ay nawala na no. Yan ang kinumpirma mismo ng Malacanang kung saan umabot sa $106.4 million ang remittances mula sa Israel at Iran noong 2024. Katumbas ito ng 0.03% ng kabuuang remittances. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado pa sa ngayon ang epekto. Ngunit posibleng lumala kung lalawak ang krisis sa buong Middle East. At magugunitang sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay pumalo naman sa $2.66 billion ang OFW remittances noong Abril 2025, mas mataas ng 4% kumpara noong Abril 2024. Aminado ang palasyo na ang tensyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng krudo at bilhin na labis na makakaapekto sa ekonomiya. Tama po yan. Ako, yan nga ho'y nakakatakot, guys. Kaya matuto na rin tayong kumain ng mga simpleng pagkain. Huwag na tayong maghanap ng masyadong masasarap, di ba? Alam niyo naman, pag masarap, marami hong gastusin yan. Usually, ganun, di ba? Pag masarap na masarap, maraming gastusin. Marami kasing rekado para pasarapin ang isang pagkain. Yan. At hindi lang po yan, alam niyo na, gusto ko rin batiin po si Attorney Macnil Rante. Hello po. Boss Edgard, Kabangon Chua. Alam nyo guys, no, ay Attorney Topacio yung aking cellphone. Hindi ko magamit yung cellphone number na naibigay ko po sa inyo. Kaya total dalawa naman yung number ko. Baka pwedeng gamitin nyo po yung isang numero para po sa inyong mga information. Yan. Kasi baka, alam nyo, minsan si Attorney, sa dami ng tinatawagan baka madamay ako, yung number ko, na talagang hindi ho gumagana na yung isang number, ha? Ay, nako, nakakahiya pala. Announcement po kay Ma'am Corina Sanchez, ayan, Rojas, nag-ano siya sa akin, nag-mensahe siya sa akin, kaya lang nung isi-save ko na, yung kanyang number, naku Ma'am Corina, sana nanonood ka, no? Hindi ko na ibigay isang number ko, but siguro update na lang kita dito mismo sa DWIZ. At Miss Corina Sanchez, yan. Sana po, sorry po, at yung number ko talaga nagkaloko-loko. But anyway, maayos naman daw po yan, sabi ng isang ekspertong kaibigan ko pagdating sa pagkalikot ng mga cellphone, magaling yun. Hintayin ko na lang po. Pero, syempre, alam kong importante yung tawag na binigay mo sa akin. At may text din siya. Pero sayang, di ko na i-save agad kasi hindi ko ina-expect na masisira ang cellphone. No? Anyway, yan naman po ay dinadanas ng hindi marunong sa cellphone talaga. Yan. Ewan ko lang si Winner kung talagang techie yan sa cellphone. Yan. Hindi rin daw. Pareho lang kami ha. Pasensya na kayo guys. At salamat kay Jen. Yan ang umaalalay sa akin pagdating sa mga alam nyo na, pagdating sa mga cellphone. Yan. Oh, yeah. Ayan. Kasama yan ni Winner sa technical side natin. Okay. At samantala, ayan, ipinananawagan ng Sugar Regulatory Administration sa mga lokal na pamahalaan na nakararanas ng infested area ng red strip. Okay, tapos na to, di ba? Okay, wala na pala. Anyway, guys, tayo naman po ay nagpapasalamat doon sa mga nagbibigay sa akin ng, alam nyo, ayoko, mostly, no, guys, pasensya na kayo, iba ho kay Attorney Topacio. Si Attorney Topacio po ay talagang highlighted niya kung ano yung talagang gawain ng isang abogado. Yan. Ako po, hindi po ako abogado. But anyway, ako, kung ano po yung nandiyan dyan, kung sino po yung mga namamahala dyan, yan po ang nandiyan dyan din tayo. Sabihin, supportahan natin, pero nirerespeto natin ang pananaw ng ibang tao. Ako, ginagalang ko yung mga kaisipan, pananaw ng sinong tao dyan. Di ba Nanay Takang? Si Nanay Takang, ang daming kwento ni Nanay. But anyway, lahat po ng yung mga viral scandal, hindi rin po ako mahilig sa mga viral scandal, lalo na kapag scandal, no? Mas maganda yung mga magagandang balita na nakikita natin na mag-agarang aksyon, no? At salamat din kay Miss Veronica Estrada Liam, yan, isa yan sa mga friendship natin na alam kong busy. Kita nyo kahit busy, nakapagbigay pa siya ng mga inputs
para sa mga ano natin, sa mga news natin na kung saan mapag-uusapan. And thank you so much. Yan po magaling na magaling sa mga construction, 'di ba? Marami yung ginagawa kahit na wala na yung mister niya. Ayan, maganda yung mga asawang ganyan. No? Sana lahat ng asawa ganito. Kung ano yung business na iniwan ng kanilang asawa, mapababae o mapalalaki, suportahan po natin hanggat maaari, ituloy natin at ituro din natin sa ating mga anak. Diba, ituloy nyo po. Huwag nyo pong isipin na ibenta na lang. Pagkatapos yung mabenta, naubos yung pera, wala na. Wale, di ba? Kaya minsan, akala na iba pag yung property ni nanay, binenta na kagad, tapos na. No, wag naman hong ganun. Kasi alam niyo minsan, isipin niyo yung magandang alaala na napundar ng inyong mga magulang. Kaya ako, talagang maswerte ako, napunta ako sa mga anak ni Amba, no? Ni Amba dahil kay Atty. Topacio. At si Amba kasi nung araw, ayan, ito na naman tayo, konting throwback lang. Nung araw po, pag sinabi ni Amba, Jube, kanta ka doon, birthday ni Justice, di ba? Sabi ko, sige sir. Yan, punta lang ako doon. Ganun lang kami mag-usap noon. At alam niyo naman, hindi ko nga alam na nawala na si Amba nung bumalik ako sa Pilipinas. So, medyo yan yung malungkot na naalala natin. Pero nakita natin ang magandang pagpapalaki ni Amba sa kanyang mga anak. Tingnan nyo, pinagyayaman nila, ano man ang naiwan ng kanilang ama. Hindi lang po yan talagang dinidevelop pa nila. Kaya minsan tayo natutuwa tayong isipin na merong mga anak na ganito, no? Yung mga kabangon, 'di ba? Nakakatuwa wag naman kayo, hindi ako nambobola guys, no. Kahit wala tayo dito, talagang sasabihin natin yan kahit saan. Dahil alam niyo marami tayong pagkakataon na sinayang. Maraming chances tayong sinayang. Yan. Alam si Juday, medyo, yan, idol natin yan si Juday. Si Judith Estrada Larino, yan, medyo tahimik lang yung ating friendship na yan. Pero marami tayong sinayang na pagkakataon na dapat sana, di ba, okay na sana yung buhay-buhay. Pero hindi nangyari kasi alam niyo, mahirap pong mamuhay na single mom yung kasama mo. And then yung single mom na yun, nagsisikap din, di ba? Kaya yung mami ko, kahit wala na po siya sa tabi ko, pinasasalamatan ko siya ng todo-todo, di ba? Ganun talagang buhay. You have to be careful. And not only that, pag nagdesisyon kayo, huwag niyong pagsisihan kasi yung desisyon na yan ay maaaring, sabi nga ng mga eksperto, di ba yung mga gagaling, di ba sabi nila, choice mo yan, wag mong pagsisihan, di ba? O kaya naman, kapag naman ikaw ay gumawa ng isang bagay na pinagsisihan mo, hanapin mo na lang ang solusyon. Yan. Kailangan titingin-tingin din tayo sa kaliwat kanan. Sabi nga ng iba dyan, pag tayo'y nagdesisyon, mga kaibigan, dapat pag-isipan natin ng maraming beses para hindi po tayo magsisi dahil ang pagsisisi daw po ay naging nasa huli. Yan. Alam natin. At saka hello din po kay Jerome Ong. Hi, Sir Jerome. Alam namin hindi ka naman mawawala sa aming mga paboritong kaibigan. Okay, at mga kaibigan, time check muna tayo. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Hey, Yes Show Topacio. At sa huling bahagi po ng ating programang Yes Show Topacio, sa ngalan pa rin po ni Atty. Ferdy Topacio, ang oras po, ayan, alas 11:47 ng umaga. Alam nyo, mga kaibigan, pasalamatan ko na rin yung ating mga friendship. Yan, si DND. Ayan, Sir DND. DND talaga, no? Binigyan niya akong t-shirt, di ba? Binigyan niya akong, okay. Oo nga. Okay, Arlene Jackman, salamat sa iyo. Shinzo, Spike, maraming, yan na. Ayan na, kita nyo, biglang sumisigaw. Jay Datan, mabuhay po kayo, salamat po. Alam nyo, ito, laging nanonood tong mga to, kaya binabati na rin natin. Si Irene Roberts ng US, pero nandito siya sa Pilipinas. At marami po siyang mga, hello din kay Katrina Tantoco Lobregat. Yan, salamat sa iyo my sister. Teresita Marcelo, hello po. Pilots, Michael James. Yan, salamat sa inyo. Pati mga piloto, talaga naman.
Di ba? Nakakatuwa. Kasi pag dumadami yung friendship mo, bagamat yung iba sa kanila, hindi ko talaga kilala. Pero naalala ko dati, puro piloto, kaibigan ko, Singapore Airlines, no? At hanggang bahay, talagang pinupuntahan ako. Dala-dala yung mga giveaways ng eroplano. Nako, pero hindi na ho ngayon. Noon pa ho yun, nung ako'y medyo payatot pa. Ngayon, hindi na tayo payatot. Yan. Okay, hello din kay June Carlos. Cherry Sarmiento Ballega. Hello, Tita Carmen. Salamat po. Ayan, salamat po. Kaloy Tolentino. Ayan, si Sir Jigs Magpantay ng CCW, ang National President po ng CCW. Mabuhay po kayo. Huwag kayong papatalo doon sa mga nanggagaya sa inyo. Ayan, Sir Jigs Magpantay. Alam naman po ng lahat kung sino ang original. Alam naman din po ng lahat ng mga miyembro ng CCW na kayo po ay binigyan ng karapatan ni Attorney Malbar Villegas. Yan. Emilia Di Makiling, hello po. Charlie Gadi, hi. Hello din kay Rafi Serrano Jr. Nako, bagamat gusto nyo pong mag-guess, tingnan nyo natin ano ko muna, papaalam ko lang po kay Attorney Pasio kasi alam nyo minsan kasi kailangan may mga may mga patakaran yan, pasensya na. At hello din kay pagbati kay Reggie Holiero. Hi Reggie. Hildo Barsubia, yan ng San Juan. Gina Patanaw Broom, hello. Captain Rolly Durana, hi Kapitan, salamat po and family, salamat po sa inyo. Kay Ate Ruby Durana and family, yan. Marisa Malyari, Mark Lexter, yan, salamat sa iyo Mark, no? Mark Lexter, Zafra, salamat po. And the Zafra family. Richard Navarra, hello. Lenny Zafra, Heli Mortel Arcangel. Salamat Tita Heli, no? Hindi ko kayo makakalimutan. Don't worry, lahat po ng paalala ninyo ay susundin ko. Yan. Ganun no talaga. Laida Sarabia, hello po. Kay Alan Bordeos ng Kasado, mabuhay po kayo guys. At Maruha de Asis, yan, ng Margo Management Consultancy Services, mabuhay po kayo and family. Of course, si Richard Bacalya. Ito, si Richard Bacalya, isa po ito sa mga honest crew ng Tropical Hot. Diyan lang po. Diyan lang po. Yan, sa malapit dito sa Show Boulevard. Richard Bacalya. Mabait na tao yan. Okay, at hindi lang Micaela Ann, Micah Cruz, salamat po sa iyo. Dindo Hernandez, Michael Delara, mabuhay po kayo. Romel Torno, yan, Josephine Valimento and family, yan, hello po. Bisdak, Hong Kong. Ano ito, Bisdak? Ayan, salamat po sa pagbate. Mentor, Jose Fuster Jr. Oh, yeah. Ayan. Alam nyo, sinusulit ko ang pasasalamat sa inyong lahat kasi pag nandito si Atty. Topacio, mas marami pa hong babatiin at pasasalamatan. Kaya, ayan, eto na. Yung chance ko. Emma Cordero. Yan, salamat Ate Emma. MJ Jevan. Doc, maraming salamat po at sana matulungan natin yung mga nurses na wala akong kapasidad makapag-aral. Doc MJ Jevan. Sana matulungan po ninyo yung mga mahihirap nating nais maging nurse. Yan. Okay, at hindi lang po yan. Elsa Juneda. Yan, hello Ate Els. Rodel Bagay. Yan, Rodel. Wag kang titigil kahit na natalo yung kamag-anak mo, okay lang po yun. Kasi alam nyo po, ang pagtakbo talaga sa politics, hindi po yan sigurado. Yan, tsamba-tsamba lang yan. At saka hindi lang po yan, ang pagiging politiko po, at alam naman ho natin, ang hangad po ng lahat ng kumakandidato ay gustong makatulong sa bansa, gustong magkaroon ng magandang partisipasyon, di ba? Pero, pag natalo naman po kayo, tanggapin po natin at wag na ho kayong gumawa ng kaguluhan, kundi, yan, tumulong kayo sa mga sino mang nakaupo dyan. Yan. Ayan ho ang pinakamagandang wisyo, no? Minsan ho kasi hindi na ho alam ng iba na palibasa hindi siya nanalo, sisirain niya yung mga grupo ng nanalo, wag naman po. Hindi ko naman sinasabing nangyayari po ngayon, but yan naman po ay aking sariling obserbasyon lamang. Tayo naman po lahat mga kaibigan naghahangad ng ikabubuti ng bansa natin, magtulong-tulong tayo. Wag na tayong sumama sa mga bansa na magugulo, di ba? Kung sa tingin natin magulo ang bansa nila, humanap tayo ng paraan na tayo hindi maging magulo. Huwag tayong sumabay sa kaguluhan. Bagamat yan, sabi nga ho ng
nasa Biblia po. Ano man po yung nangyayari, nasa Biblia lahat. Pero siguro, medyo gawin pa rin ho natin kung ano yung sa tingin natin ay tama. Doon ho tayo. Kasi bagamat nasa Biblia ang ibang nangyayari ngayon, ay bigay pa rin ho natin ang sa tingin natin ay tama. Di ho ba? Para hindi ho tayo tamaan. Yan po. Yan. At of course, ito pa. Ito pa yung pagbati. No? Ado, Paglinawan. Ay, salamat po, Kuya. Robert Zafra, hello po. Kay Eric Montre, yan, by next week ho, baka maging bisita natin ang The Pliffers, yan. Pakantayin kaya natin. Sayang, no? Abigail, hi Abigail Salonga, yan. Of course, Colleen Salonga, Nolan Ariola, Jemba Basco, salamat po. Bergie Monton, Bambi Fuentes, hi Ma'am Bambi. At syempre lahat po ng mga artista at hindi lang po yan, mga crew, member, mga staff o whatever production ng Borracho Films, binabati ko po kayong lahat. Lalo na si Sir Dennis Arce. Hi Sir Dennis, salamat po sa inyo. Yan. Attorney Erwin Bautista. Yan, alam ko nanonood yan Sir Dennis. Hindi lang kumikibo. Sige, Sir Dennis Arce. Attorney Erwin Bautista. Yan, taga US Immigration. Kaibigan din po natin. At pinasasalamatan natin dahil pag dumarating ng Pilipinas yan talaga namang lahat pagkaibigan niya, tinatawagan niya. Salamat po. Magandang gesture yan, hindi mo kami nakakalimutan. Eva Grijalvo Nunez at of course si Kapitan Bong Ferrer ng Valenzuela City. Mabuhay po kayo. Lahat ng barangay captain, guys, ilabas niyo na po ang inyong mga plataforma kahit na matagal pa ang eleksyon, matuloy o hindi. Ilabas niyo na po at ito po yung pagkakataon na makatulong naman po kayo sa mga media na makapagbigay ng update ukol sa inyo. Yan. Dodi Zafra, Eileen, Earl, Reambilio and family. Yan. Johnny Valimento, hi. Hello din kay Tess Rosalado at Doc Jim Sanchez. Mabuhay ka. Yan. Nasa Amerika sila ngayon at gumagawa sila ng free operation para doon sa mga kapuspalad na mga Amerikano. Yan. Kita niyo, pati Amerikano humingi ng tulong para maoperahan na libre. At not only that, maraming Pinoy sa Amerika na talagang, alam niyo, minsan may mga problema kayo, hindi niyo alam kung saan lalapit. Ito si Doc Jim Sanchez, ang founder ng Hospital on Wheels. Yan. Tingnan nyo na lang ho sa inyong mga listahan dyan. Hello din kay Neng Salonga. Mabuhay po kayo. Ka James Henson. Ay, Ka James. Salamat po. Ayan. Of course, eto na. Si Gerald Nazario Mabs. Ayan, si Maverick. Salamat po. At hindi lang yan. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayan nyo po. Pupunta po tayo sa inyo dyan. At nais ko kayong makitang muli. Okay mga kaibigan, alam nyo po, dapat po nating antabayanan ang susunod na programa. Ayan, programa po na Balitang Bayan. At ito po'y pasasalamat na rin pinapaabot natin sa buong pamunuan, sa buong produksyon, sa inyo pong lahat dyan, mga magaganda at guwapo na nakikinig sa writers, sa newsroom, sa CA, yan. Ayan, hi Juday, yan si Ma'am Juday. At hindi lang po yan, sir, mga kaibigan, asan na? Ayan. Okay, mga kaibigan, antabayan natin ang susunod na programa muli at muli. Yan. Salamat po. Hindi na? Okay. Salamat. Ayan, si Sir Dennis. Sir Drew Nasino. Yan. Ala, lagot na naman ako. Tumatawa na naman niya si Winner. Ayan. Kasi wala pa akong babasa. Ayan. Alam mo naman, Sir Drew, mahal na mahal ka namin. Nagkakamali nga lang. Ayan. At hindi lang po yung mga kaibigan, lagi nyo tatandaan, lahat ng oras ay mahalaga. Kaya huwag nyo sayangin ang pagngiti. Huwag kayong sumimangot kasi ang lahat ng nakasimangot, lalong pumapangit. Maraming salamat po and I love you all, guys. Bye! Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!